Si Beryl ay isang ordinaryong lalaki na namumuhay ng payapa bilang guro ng espada. Ngunit, nang tanggapin niya ang kanyang bagong trabaho bilang instruktor ng mga kabalyero, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi niya alam, ito ay magbubunsod ng reaksyon mula sa kanyang mga dating estudyante. Nagsimula ang lahat nang kumakain si Beryl ng tanghalian kasama ang kanyang mga magulang habang kinukutya siya dahil sa pagiging birhen sa gitna ng kanyang buhay at sinasabi sa kanya na pumili ng isang hamon. Noon mismo, may isang lasing na kumatok sa kanyang pintuan at nagulat siya nang makita na siya ay isang lucha, ang kanyang dating estudyante sa dojo. Pinapasok niya ito para magtsaa, ngunit bigla siyang inalok nito ng trabaho bilang isang espesyal na instruktor ng mga kabalyero. Nag-aalangan si Beryl na tanggapin ito, kaya nagbabala si Alusha na maaaring mapahamak sila kung umatras siya. Dahil naaprubahan na ito ng mga awtoridad. Nang marinig ito, ipinipilit ng ama ni Beryl na tanggapin niya ang trabaho para naman makalanghap siya ng sariwang hangyang posibleng mapang-asawa. Sinabihan ni Beryl ang matanda na iniinsulto niya si Alusha, pero sa totoo lang, si Alusha ay nagsimulang mamula at bamulong na noon pa man ay gusto na niyang humawak ng kanyang espada. Pumayag si Beryl na sumama sa kanya sa kapital at sa daan. Nakita niya na ginagamit niya ang parehong espada na nakuha niya mula sa kanya noon bilang patunay ng pagtatapos. Gayunpaman, nang igiit niya na wala siyang kasanayan para sa trabahong ito, ibinunyag ni Alusha na kilala siya sa kabisera dahil sinanay niya ang marami sa kanila. Kalaunan, dumating sila sa kabisera, at sinabi ni Alusha sa orden ng mga kabalyero na napakalakas ni Beryl na kahit siya ay hindi siya matatalo. Sa sandaling yun, isang batang babae na si Neruda ang tumakbo papunta sa kanya, at nakilala niya siya bilang isa pang dating estudyante na nagngangalang Karyuni. Sabik niyang sinabi sa kanya na isa na rin siyang kabalyero at sabik na makakuha ng mas maraming pagsasanay mula sa kanya, na ikinatuwa ni Beryl dahil nagsumikap siya ng husto sa dojo. Nang gabing yun, umuwi siyang masaya na dalawa sa kanyang mga estudyante ang nagtagumpay sa buhay, para malaman na si Randred, isa ring estudyante niya, ay lumipat sa nayon dahil may pamilya na siya. Dahil tumigil na siya sa pag-a-adventure, iminungkahi ng ama ni Beryl na si Randred na lang ang magpatakbo ng dojo para hindi na kailangang bumalik si Beryl araw-araw at makapag-focus sa pagsasanay ng mga kabalyero. Kahit hindi siya masaya tungkol dito, pumayag si Beryl dahil alam niyang plano ito ng matanda para siya'y makahanap ng mapapangasawa. Kinabukasan, nakilala niya si Alusha, at naghanap sila ng lugar kung saan siya maaaring tumuloy. Mahina niyang sinabi na ayos lang sa kanya kung sa bahay niya ito titira, pero tumanggi siya, na sumire sa plano niyang makipaglaro sa kanyang espada. Iminungkahi niya na huminto muna sila para kumain at sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya na siya ay nasa date, pero biglang tinawag siya ng isang kulay pulang buhok na babae. Patuloy siyang nakikipagtalo kay Alusha, pero nang tumingin siya kay Beryl, nagulat siya at tinanong kung naalala siya nito. Naalala ni Beryl na siya si Sharina, isang dating estudyante na nakita niyang walang malay malapit sa ilog, at ngayon ay suot niya ang badge ng isang nangungunang adventurer. Humingi ng paumanhin si Sharina sa kanyang inasal at sinabi sa kanya na naging matagumpay siya dahil sa kanyang pagsasanay, at natuwa si Beryl na makita ang isa pa niyang estudyante na umasenso sa buhay. Pagkatapos noon, parehong sina Alusha at nagsimulang magtalo si Sharina kung sino ang unang magpaprakti ng kanilang mga atake kay Beryl, at pagdating ng gabi, nagtulungan silang humanap ng disenteng apartment para sa kanya. Kinabukasan, dinala siya ni Alusha sa mga bulwagan ng pagsasanay para sa kanyang unang lektura, ngunit hinamon siya ng mayabang na vice-commander na si Henblitz sa isang laban para subukin ang kanyang lakas. Nag-aatubiling sumang-ayon si Beryl na makipag-sparring, at nang agad siyang sugurin ni Henblitz, nagtanggol si Beryl para subukin ang kanyang mga kasanayan. Paminsan-minsan, sumasangga siya at bahagyang tinatamaan siya, ngunit lalo lang itong nagpaigting kay Henblitz. Frustrated, nagpa siya si Henblitz na puntiryahin ang kanyang magarbo at pamosong atake, ngunit sinalag ito ni Beryl sa pamamagitan lamang ng pagyuko, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng laban, agad nagbago si Henblitz at naging tagahanga niya, at tinrato pa siya ng masarap na pagkain bilang paghingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Pagbalik sa kanyang nayon, sinabi ni Randred sa matanda na napuntahan na niya ang buong mundo. Ngunit hindi pa siya nakakita ng mas mahusay na espada kaysa kay Beryl. Ilang araw ang lumipas,
Habang nagsasanay ang dalawang kabalyero na parang mga baguhan, ipinakita ni Beryl sa kanila kung paano lumaban sa pamamagitan ng pagpapanatili ng distansya. Saka lang niya napansin na huminto ang lahat sa pagsasanay, makinig sa kanyang payo na nagpapadama sa kanya na siya ay pinahahalagahan. Kalaunan, napag-isipan niya na simula nang talunin niya si Henblitz sa isang duelo, lahat ng mga kabalyero ay nagkaroon ng malaking paggalang sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si Karyuni na tumatakbo at nagtanong kung mayroon siyang mga plano, at nang sabihin niyang wala siyang ginagawa, inalok niya na ipakita sa kanya ang kabisera sa pag-asang may akyat siya nito sa kanyang silid. Pagkatapos niyang umalis para magpalit ng damit, napagtanto ni Beryl na nagustuhan na niya ang kanyang bagong buhay sa kabisera. Samantala, naglalakad si Alexia sa hallway, inaamin na sa pagiging commander, nasayang niya ang mahalagang oras na maaari niyang ginugol sa mas maraming pagsasanay. Gayunpaman, hindi rin niya maaaring hayaan. Kinailangan manatili roon ng habang buhay si Beryl, kaya kinailangan niyang maging commander. Naaalala niya noong unang beses siyang dinala ng kanyang mga magulang sa dojo, at noon, isa siyang mahiyain na batang babae na agad nagkagusto sa kanyang mabait na mukha. Habang nagsisimula siyang magsanay, itinatama ni Beryl ang kanyang posture at ipinapaliwanag ng mabuti ang mga bagay-bagay pagdating sa mga espada. Pinagagawa niya siya ng mga pagsasanay sa parkour upang mapabuti ang kanyang liksi, mga mabibigat na gawain upang magkaroon siya ng lakas, at mga pangunahing paghataw ng espada upang mapabuti ang kanyang porma. Sa loob ng 2 buong taon, ginawa niya ang mga pagsasanay na ito araw-araw, ngunit hindi ito nakakasawa dahil may natutunan siyang bago bawat araw. Sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang mas mabilis at mas malakas siya dahil dito. At iyon ay nasa salin maging sa kung paano niya iwinawasiwas ang kanyang espada. Ngunit ang pinakagandang bahagi ng lahat ay ang papuring natatanggap niya mula kay Beryl pagkatapos ng isang matagumpay na araw. Pagkatapos, isang araw pagkatapos tapusin ni Beryl si Randred, hiniling niya kay Alexia na magsanay kasama siya ng harapan sa kauna-unahang pagkakataon. Habang nakatayo sila ng magkaharap, hindi alam ni Alexia ang gagawin dahil walang kahinaan si Beryl sa kanyang tindig. Sinalakay niya ito ng buong puwersa ngunit natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo, na mas lalong nagparespeto sa kanya. Kahit noon, pinuri pa rin siya ni Beryl sa kanyang pagsisikap, kahit napakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, isang araw, isinaayos ni Beryl na magpraktis sa ibang dojo, at nang harapin ni Alexia ang kanyang kalaban, madali niyang nakita ang lahat ng butas sa kanyang tindig. Nang sumugod ang lalaki, madali niyang naiwasan ang atake nito at gumanti, kaya napagtanto niya na ang lahat ng pagsasanay ay nagpalakas sa kanya nang hindi niya namamalayan. Sa kanilang pag-uwi, naniniwala si Alexia na napakalakas ng kanilang dojo dahil panalo sila sa bawat laban, ngunit mapagkumbabang sinabi ni Beryl na nagkataon lang dahil nagtugma ang kanilang mga estilo ng paglaban. Tinagubilinan din niya si Alexia na huwag kailanman bilangin ang panalo o talo, at tumuon lamang sa kung ano ang natutunan niya sa pakikipaglaban sa isang taong may ibang estilo. Nang sandaling yun, napagtanto ni Alexia na nakalimutan niya ang kanyang ipit sa buhok sa dojo. At tumakbo pabalik para kunin ito, ngunit nasalubong niya ang mga estudyanteng tinalo niya kanina. Nagsimula silang magbigay ng nakakatakot na pakiramdam at nagmungkahi na subukan niya rin ang iba nilang espada, pero tumanggi siya, na ikinasama ng loob nila. Nagpasya silang saktan siya dahil tinalo niya sila kanina, pero bumalik si Beryl at siya ang sumalo ng atake. Sinabi niya sa kanila na huwag gamitin ang kanilang galing sa masama, pero nang tangkain nilang atakihin siya, binugbog niya sila gamit ang kanyang mga kamay, na ikinagulat ng lahat. Hindi nagtagal, dumating ang master ng dojo at pinagalitan ang kanyang mga estudyante sa paggawa ng gulo. Sinabi pa niya sa kanila na kayang-kaya ni Beryl na talunin ng 100 katulad nila nang hindi man lang pinagpapawisan, at lahat ng kanyang mas mahusay ang mga estudyante kaysa sa inaakala nila. Sinabi ni Beryl sa master na hindi iyon malaking bagay, ngunit lumuhad ang master dahil sa labis na paggalang at nagpaumanhin para sa maling asal ng kanyang mga estudyante. Habang naglalakad sila pabalik, nag-aalala si Alexia dahil sinangga siya ni Beryl. Ngunit sabi niya ay wala yon, hindi siya kumbinsido. Huminto siya sa paglalakad at sinisi ang sarili sa lahat, ngunit sinabi lang ni Beryl na wala siyang ginawang mali. Sa halip, sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi siya sinamahan at nailagay sa panganib, at napaiyak si Alexia sa kanyang mababait na salita.
Hindi napansin na labis siyang naapektuhan, nagpaumanhin si Beryl sa nakakatawang paraan at nangako na ililibre siya ng pananghalian mamaya. Pagkatapos, ilang buwan ang lumipas, nagkaharap si Alexia at si Beryl, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang salagin ang atake nito, na ikinagulat niya. Dahil dito, ibinigay nito sa kanya ang itim na espada na simbolo ng kanyang pagtatapos sa dojo, at kahit ayaw niyang umalis, iginalang niya ang kagustuhan nito. Para patunayan na si Beryl ang pinakamahusay, kumuha siya ng pagsusulit upang makapasok sa orden ng mga kabalyero, at gaya ng inaasahan, malayo siya sa lahat. Madali siyang pumasa na may pinakamataas na marka, at inamin na hindi ito magiging posible kung wala si Beryl. Hindi nagtagal, naging commander siya ng mga kabalyero, at doon niya napagdesisyonan na aalisin niya si Beryl sa dohong iyon upang mapalawak niya ang kanyang kaalaman ng higit pa. Naiintindihan niya na maaaring nagawa niya siyang gumawa ng isang bagay na hindi niya gusto, ngunit gusto niyang siya ang magbigay sa kanya ng entablado na karapat-dapat sa kanyang mga kasanayan. Sa kasalukuyan, natutunan niya mula kay Hemblitz na ipinapakita ni Karyuni sa maestro ang kabisera, at medyo nalulungkot siya dahil gusto niyang siya ang gumawa nito. Samantala, si Beryl ay nasa palengke kasama si Karyuni nang makita siya ni Agath Mami at lumapit para bumati. Nang hindi siya nakilala ni Beryl, nagkunwari siyang umiiyak, ngunit kahit iyon ay hindi nagpaalala sa kanya. Pagkatapos ay itinuro niya ang espada na dala niya, at sa wakas ay naalala niya na siya si Face, isang dating estudyante na nakatapos ng lahat ng pagsasanay sa ang kanyang dojo. Naaalala rin niya na nagsanay sina Face at Karyuni ng 2 taon, at sinabi ni Karyuni sa kanya na si Face ay naging bituin ng Magic Corp. Sinabi naman ni Face na pumunta siya rito para bumili ng mga gamit pang mahika at pumili ng singsing na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng apoy. Gayunpaman, napakahusay ni Face kaya hindi na niya kailangan ang mga singsing, at nagulat si Beryl dahil ngayon lang siya nakakita ng mahika. Nakaramdam siya ng lungkot na naging salamangkero si Face imbes na mandirigma, pero masaya pa rin siya para sa kanya. Sa sandaling yun, napansin nila ang isang magnanakaw na tumatakbo palayo dala ang petaka ng isang babae, at agad na binunot ni Face ang kanyang espada. Ginagawa itong kaakit-akit sa pamamagitan ng mahika. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mahika para pigilan ang magnanakaw, at si Karyuni ay mabilis na tumatakbo para hulihin ang lalaki. Humahanga si Beryl sa kanilang pagtutulungan, at sinabi ni Face sa kanya na ginagamit niya ang kanyang kasanayan sa espada para suportahan ang kanyang mahika, kaya napagtanto niya na hindi niya sinayang ang lahat ng pagsasanay na yun. Kinabukasan, naglalakad siya ng maaga nang makasalubong niya ang isang 4 na talampakang kontrabida na may init ng ulo na parang bundok Fuji. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lucy, ang commander ng Magic Corps. Akala ni Beryl ay isang bata siyang nagpapanggap at sinabihan siyang umuwi sa kanyang ina, kaya nagalit si Lucy at lumikha ng isang malaking bowl ang apoy para patunayan ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay inaanyayahan niya siyang sa isang lakad at sinasabing kaibigan niya si Face, na nagsabi sa kanya na nasa bayan ang kanyang amo. Pagkatapos ay iginaya niya ito sa isang bukas na arena, sinasabing nag-eensayo siya araw at gabi at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan. Bago pa makasagot si Beryl, agad niya itong inatake ng mga bowl ang apoy, at halos hindi niya ito naiwasan. Napagtanto niya na hindi siya nagbibiro at binunot ang kanyang espada para labanan siya. Natutuwa si Lucy na makita siyang sabik na labanan siya, ngunit sinabi ni Beryl na kailangan lang niyang protektahan ang kanyang sarili. Tanong ni Lucy kung hindi ba siya sapat na malakas para siya ang sumugod, at sagot ni Beryl na siya ang mas mahina sa kanilang dalawa. Pagkatapos, lumikha si Lucy ng isang malaking bowl ang apoy at ipinadala ito sa kanya, ngunit umiwas si Beryl. Pagkatapos ay inulan niya ito ng mabilis na atake bago ilipat ang kanyang mahika sa yelo at ihagis ang malalaking yelo sa kanya. Hiniwa ni Beryl ang mga ito sa dalawa gamit ang kanyang espada at pagkatapos ay sinugod siya. Iniisip na kailangan niya itong patumbahin gamit ang patag na bahagi ng kanyang espada, gayunpaman, habang papalapit siya sa kanya, bigla siyang binalot ng apoy, na nagtulak sa kanya pabalik. Pagkatapos ay nagsimula siya ng pag-ulan ng mga bulalakaw sa mismong ibabaw ni Beryl, at tumakbo ang lalaki sa abot ng kanyang makakaya upang iwasan ang mga paparating na bagay. Nakita siyang nahihirapan, tinanong ni Lucy kung nakasama na ba siya dati ng isang salamangkero, at sinabi niyang siya ay lagi lamang. Sumugod siya para gulat siya,
pero tinawag ni Lucy ang kidlat ni Thor para itulak siya palayo. Sinabi niya na bigo siya at tatapusin niya ang laban gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Sa sandaling yun, nakaramdam si Beryl ng nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya, at napakalakas nito kaya nabaluktot ang espasyo sa paligid niya. Habang naghahanda siya sa tama, biglang nagbago ang isip ni Lucy at sinabi niyang hindi niya sasayangin ang isang napakalakas na atake sa isang taong napakahina. Pagkatapos siyang pintasan, inamin niya na mas matagal siyang nabuhay kaysa inaasahan niya, at sana ay naging durog na karne siya kung tumama ang alinman sa mga atake niya. Habang kumakalma ang tensyon, napansin ni Lucy na medyo mabait naman pala siya, pero nang magalang siyang sabihan na siya ay sakit sa ulo, bigla siyang humagalpak ng tawa. Inimbitahan niya ito sa Magic Academy at nag-alok na babawi siya, at pumayag naman si Beryl sa pag-asang makakuha ng iniwasan ng marahas na salita. Kinabukasan pagkatapos ng ensayo, nakasalubong niya si Faiz, na nagsabing pumunta siya roon para mag-abot ng ilang magic potions. Sinabi ni Beryl na herbal potions lang ang ginagamit niya, kaya binigyan siya ni Faiz ng isa sa mga potion. Bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari sa kanila ni Lucy, tinanong ni Beryl si Faiz kung paano naging commander si Lucy sa murang edad, at ibinunyag ni Faiz na siya'y kasintanda na ng alabok at gumagamit ng mahika para magmukhang masigla. Tinanggap niya ang Gayuma at inamin na natakot siya para sa kanyang buhay dahil walang tigil na pinapaputukan siya ni Lucy ng apoy at yelong mahika. Ibinunyag ni Faiz na si Lucy ay isang espesyal na kaso sa mundo ng mga salamangkero dahil ang mga ordinaryong salamangkero ay hindi makapagkas ng mabilis. Dumating si Alexia na hinahanap si Beryl, kaya nagpa siya si Faiz na umalis dala ang mga Gayuma. Kalaunan, dinala ni Alexia si Beryl kay Serena, na humihingi ng kanyang tumulong sa pagsasanay ng mga bagong adventurer. Naglabas pa nga siya ng opisyal na dokumento mula sa guild na nagpapaliwanag na kailangan niyang ihanda ang mga bagong adventurer para kaya nilang harapin ang anumang emergency. Naalala ni Beryl ang kanyang kabataan noong gusto niyang maging adventurer at pumasok sa isang kuweba para magnakaw ng gamit sa mga halimaw, pero ang tanging naibalik niya ay mukhang mahirap na magustuhan. Nag-aalala siya sa mga panganib ng pagiging adventurer, pero sinisiguro ni Serena na parang wala lang ito para sa isang katulad niya. Bagamat atubili siya. Magalang na sinabi ng mga babae sa kanya na hindi siya pinipilit na tanggapin ang trabahong ito, pero makakabuti kung kahit man lang. Narinig ang panukala ng Guildmaster. Dinala siya ni Serena sa opisina ng Guildmaster, kung saan nakita niya si Lucy na parang at home na at home. Sinabi niya na pumunta siya doon para makita siya dahil kaibigan siya ng Guildmaster. Pagkatapos, ipinakilala si Beryl kay Naides na matanda at sa kanyang assistant na si Megine, at agad na kinwestiyon ni Megine ang kawalan niya ng karanasan bilang adventurer. Sinabi niya na kahit na pinanindigan siya ng isang top-ranked adventurer at ng commander, hindi pa rin magandang ideya na tanggapin niya ang tungkuling ito. Dahil hindi rin naman gusto ni Beryl ang trabahong ito, nakinig na lang siya ng tahimik. Habang nagagalit si Serena dahil ito ay kawalang galang sa kanyang amo. Nang tanungin ni Naida si Megine kung ano ang kanyang solusyon, iminungkahi niya na makipaglaban si Beryl kay Serena bilang pagsubok sa kanyang kakayahan, at nag-aatubili siyang pumayag. Di nagtagal, nagpunta sila sa labas papunta sa spa, at nagtipon ang mga tao para makita ang kambal na kanya ni Serena sa aksyon. Naalala ni Serena noong nakasakay siya sa karwahe kasama ang kanyang mga magulang nang bigla silang atakihin ng isang halimaw. Sa pagtatangkang iligtas siya, itinapon siya ng ina ni Serena palabas ng karwahe, ngunit nahulog siya sa ilog sa ibaba. Nang matauhan siya, nakita niya si Beryl sa harap niya at nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Agad siyang dinala ni Beryl sa bahay at ginamo, pero nang tanungin siya kung nasaan ang kanyang mga magulang, nagsimula siyang manginig. Napagtanto niya na nawala siguro ang mga ito, kaya kinausap niya ang kanyang mga magulang, at lahat sila ay sumang-ayon na hayaan siyang manatili rito. Sa loob ng ilang araw, nanatili siyang malayo sa lahat hanggang isang araw nakita niya si Beryl na nagsasanay sa labas. Napansin siya nito na nanunood at nagmungkahi na subukan din niya, dahil makakatulong ito para malibang ang kanyang isip. Sa unang pagkakataon mula noong pangyayari, nakaramdam siya ng saya at nagsikap siya ng husto sa loob ng ilang buwan para gumaling. Sa huli, tinanggap siya sa dojo, na labis niyang ikinatuwa.
Hindi nagtagal, isang pamilya ang nagdesisyon na ampunin si Serena, at bagamat wasak ang puso, nagpasalamat siya kay Beryl sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Umiyak siya ng todo sa karawahe dahil gusto niyang manatili roon magpakailanman, ngunit magiging masyadong makasarili kung hihilingin niya yon. Pagkalipas ng mga taon, noong siya ay isang adventurer na gintong ranggo, anabangan siya ng mga bandido, ngunit hindi na niya pinakinggan ang kanilang mga pananakot at agad silang pinabagsak. Ipinahayag niya na naging adventurer siya dahil gusto niyang tiyakin na hindi na mararanasan ng iba ang naranasan niya. Sa kasalukuyan, isa siyang ipinagmamalaking adventurer at gusto niyang ipakita sa kanyang master kung ano na ang kanyang narating dahil sa pagsasanay nito. Habang nagsisimula ang laban, agresibong sinugod siya ni Serena at dinadaig siya sa bilis, at kapag nagpakita ng galing si Beryl, napapangiti siya ng malaki. Pinagmamasdan siyang mabuti ni Beryl at nakita ang kahinaan sa kanyang tindig, kaya agad niyang tinamaan ang kanyang kamay at inagaw ang kanyang sandata bago siya sinubsob sa lupa. Sa kabila ng pagkatalo, tuwang-tuwa siya na nakasama si Beryl sa laban at nagpasalamat sa pagkakataon. Sabi ni Beryl, kung hindi siya nakakita ng kahinaan, hindi siya tatagal ng 10 segundo sa kanya, at hindi lang laban ang tinutukoy niya. Di nagtagal, humingi ng paumanhin si Majen kay Beryl dahil nagduda siya sa kanyang kakayahan, pero sabi niya okay lang dahil tama siya na magduda sa isang lalaking may edad na at walang kahit anong karanasan. Dahil doon, nag-aatubili niyang tinanggap ang trabaho at kalaunan ay nakilala ang 3 adventurer, sina Porta, Nidri, at Sarli. Pumunta sila sa piitan, at madaling nalampasan ng mga adventurer ang unang ilang palapag, ngunit hinala ni Serena na mayroong kakaiba dahil kakaunti ang mga halimaw ngayon. Bilang pinuno ng pinakamalalim na bahagi ng piitan, biglang inatake si Porta ng isang Xenobird at nasugatan ng malubha. Inugnay ni Serena ang mga nangyari na ang ibong ito siguro ang pumatay sa karamihan ng mga halimaw at pinakiusapan si Beryl na maghanda para sa isang malaking laban. Bago magsimula, tinanong ni Beryl si Serena kung mayroon siyang mga gayuma, at sinabi niyang mayroon siyang 2. Iminungkahi ni Beryl na dalhin niya ang halimaw habang tinutulungan niya si Porta, ngunit nang sabihin niya ang plano, hindi niya narinig ng tama at umalis para tulungan si Porta, kaya naiwan si Beryl na labanan ang halimaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinimulang makipaglaban si Beryl sa halimaw at nakakita ng pagkakataon na saktan ng binti nito, ngunit nalaman niyang ang mga binti nito ay matigas na parang bato. Umatras, nakita niya si Serena na kinakarga si Porta palabas doon at napagtanto niya na kailangan niyang magtagal. Mabilis na sumugod ang halimaw at nasaktan siya sa braso bago siya itulak ng mabilis. Bowl ang apoy sa kanya. Pagkatapos niya itong bahagyang maiwasan, sinubukan ni Beryl na tusukin ang mukha nito, pero hinampas siya ng ibong Xeno gamit ang buntot nito. Nasugatan ni Beryl ang buntot na ikinagalit ng ibon. Sumugod ito kay Beryl at sumalpok sa kagubatan, pero nanatiling kalmado si Beryl at nakasakay pa rin sa likod nito. Sa galit, lumipad ang ibon sa himpapawid ng napakabilis para siya mahulog, pero nang ayaw siyang bumitaw, lumapag ito sa lupa, na nagbigay daan kay Beryl para bumaba ng ligtas. Pagkatapos, bumuga ito ng malakas na hiyaw at ginawang hukay ng lava ang lupa sa ilalim ng mga paa nito. Habang tumatagas ang lava sa loob ng yungib, napunta ang mga adventurer sa isang kakaibang lugar, habang si Beryl ay nakatayo sa ibabaw ng bato para makaiwas dito. Naalala niya na mayroon siyang bowl ang lava at inatake ang ibon sa pamamagitan ng mga tunaw na bato, at nasaksak pa niya ito sa mata. Sakto namang bumalik si Serena at sumugod sa ibon, sinaksak ito gamit ang kanyang kambal na espada at tinapos ang laban sa isang iglap. Napansin niya na nakabaon pa rin ang espada ni Beryl sa mata nito at humingi ng paumanhin. Mas interesado si Beryl sa kalagayan ni Porta, at sinabi ni Serena na magiging maayos siya. Dumating naman ang 2 pang adventurer na bitbit si Porta, at nakahinga ng maluwag na okay silang lahat. Pagkatapos, bumalik sila sa guild, kung saan gulat na gulat sina Naides at Majen nang malaman nilang napatumba nila ang isang kilalang halimaw. Ibinigay ni Serena ang lahat ng papuri kay Beryl dahil mabilis siyang kumilos at ipinahiram sa kanila ang mahalagang oras, kahit na siya ang nagbigay ng huling atake. Labis na humanga si Naides kaya inalok niya si Beryl ng mataas na ranggo ng adventurer, ngunit agad itong tinanggihan ni Beryl, habang lumalabas sila. Yumuko si Serena at humingi ng paumanhin kay Beryl, inaamin na labis siyang nagpuri sa kanya,
kaya naman napunta sila sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Sa kabila nito, ikinararangal niya na nakasama niya ito sa isang napakaseryosong laban. Sabi ni Beryl, dapat daw nagpapasalamat siya sa kanya dahil ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon at kumilos siya ng mabilis. Ngumingiti siya at sinasabi na ipinagmamalaki niya ang taong naging siya, na ikinapula ng mukha niya at napayutal siya. Naaalala niya ang lahat ng mga taon na nag-ensayo sila ng magkasama, at sa isang saglit, gusto niyang bumalik sa nakaraan at maranasang muli ang lahat. Kinabukasan, kailangan ni Beryl ng bagong espada, kaya pumayag si Carini na samahan siya sa isang pandayan dahil wala siyang ginagawa buong araw. Sumama rin si Alexia kahit marami siyang trabaho. Sabi niya, ang pagpili ng espada para sa kanyang Panginoon ay ang pinakamahalagang bagay, kaya kailangan niyang sumama. Ang totoo, nagseselos siya dahil si Serena ang humalili habang naghahanap sila ng apartment, at nakakuha na si Carini ng parte niya nang magpakita siya sa kabisera. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanya para mapansin siya. Tinanong ni Beryl si Carini tungkol sa shop kung saan siya dadalhin, pero sabi niya kailangan niya munang makita pagdating doon. Pagdating nila doon, sinalubong si Carini ng isang maskuladong si Jimbro, at napagtanto ni Beryl na narinig na niya ang boses na ito dati. Nakilala niya ang lalaki bilang si Boulder at nagulat na makita na ginawa niyang negosyo ang pagmamahal niya sa mga armas. Tinanong siya ni Alexia kung paano niya nakilala si Boulder at ipinahayag ni Beryl na isa rin sa kanyang mga estudyante si Boulder. Ipinahayag pa niya na sa lahat ng kanyang mga estudyante, si Boulder lang ang mas matanda sa kanya. Sumali siya sa dojo para malaman kung paano gumamit ng espada at makagawa ng mas maganda. Pagkatapos ng mga pagbati, tinanong niya sila kung ano ang kailangan nila, at sinabi ni Carini na kailangan niyang ipatalas ang kanyang maikling espada. Matapos suriin ang sandata, sinabi niya sa kanya na dapat siyang kumuha ng bago dahil sira na ito at hindi na maayos. Nagtaka sila kung paano niya ito nasira ng ganito, kaya tinanong ni Beryl kung ano ang pakiramdam ng espada sa kanyang mga kamay. Sabi niya magaan at masarap hawakan, at sinasabi nila sa kanya na iyon ang problema dahil kung hindi mo man lang maramdaman ang bigat ng iyong sandata, hindi iyon ang tamang sandata para sa iyo. Sa ganoong sitwasyon, iminumungkahi ni Beryl na gumamit siya ng isang dalawang kamay na Z-Way-Hander, at nang mahawakan niya ito, agad niya itong nagustuhan. Pagkatapos noon, nagsimula nang maghanap si Beryl ng sarili niyang espada, ngunit sa sandaling yun, pumasok si Carini sa kwento na may dalang bag sa kanyang likod. Agad siyang napasubo sa mainit na pagtatalo kay Alexia, kaya't pumagit na si Beryl at pinatigil ang argumento sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya narito. Ibinunyag ni Carini ang bagay na siyang putol na binti ni Zeno, at tinanong niya si Boulder kung kaya niyang gumawa ng mahabang espada mula rito. Nagulat noong una, nagtanong si Boulder kung bakit niya gusto ng mahabang espada gayong kambal na espada ang gamit niya, at sinabi ni Carini na hindi para sa kanya, kundi para kay Beryl. Nakaramdam ng selos si Alexia at sinabing ang knightly order lamang ang dapat magbigay sa kanya ng espada, ngunit nagmakaawa si Carini na tanggapin niya ito bilang tanda ng pasasalamat. Pagkatapos mag-isip, pumayag siyang tanggapin ang espada, na ikinalungkot ni Alexia at ikinatuwa naman ni Boulder dahil sabik na siyang magtrabaho. Pagkatapos, biglang napatawa si Carini dahil gusto niya siyang tanungin para sa isang pribadong pagsasanay. Sa pagsasanay, pasilyo, sinabi niya sa kanya na ang Z-Way-Hander ay karaniwang iniindayog ng paalang at ipinakita niya kung paano ito gawin. Ipinakita rin niya ang ibabang bahagi ng talam, na pinapanatiling mapurol upang mahawakan ito ng gumagamit para mas madaling pag-indayog. Nang iindayog niya ang espada, naramdaman niyang nawawalan siya ng balanse, kaya pinayuhan siya ni Beryl na gamitin ang kanyang balakang sa halip na ang kanyang braso. Sumunod sa kanyang payo, agad niyang nakuha ang tamang paraan, at ang makita siya sa ganitong kalagayan ay nagpapaalala sa kanya ng panahon na sinanay niya siya sa dojo. Nang gabing yun, bumisita siya sa bahay inuman para magpakasaya, at sa kanyang pagbalik, nakita niya ang isang batang babae, si Mui. Sinusubukang dumukot sa kanya. Bigla, nagdulot ang babae ng malaking pagsabog ng apoy at ginamit yun para makatakas, kaya napagtanto niya na isa siyang salamangkera. Bumalik ang babae sa isang bahay kung saan may mga lalaking naglalaro ng baraha at inabot sa kanila ang napulot niya ngayong araw. Nagreklamo sila sa kanya na hindi sapat ang kinikita niya,
ngunit sinabi ng kanilang amo na ayos lang dahil hindi niya ito papayagan na umalis hanggat hindi pa niya nababayaran ang utang niya. Maya-maya, habang nagsasanay si Karyuni sa kanyang bagong espada, hinamon ni Henblitz si Beryl sa isa pang pagtutuos, at kahit na bumuti na siya ng husto mula noong una nilang laban, talo pa rin siya. Pagkatapos ng laban, napunta ang atensyon kay Karyuni, at napansin ni Henblitz na maganda para sa kanya na maging mas malakas. Dahil kapos sila sa oras. Nang tanungin ni Beryl kung bakit, nabanggit niya na may isang grupo ng magnanakaw na tinatawag na madilim na kamay ng takip-silim na palihim na nagtatrabaho sa kapital, kaya iniimbestigahan ng mga gwardya sa gabi ang kaso kasama ang Royal Guard. Sa kalaunan ay lalaban na nila ang madilim na kamay, kaya dapat silang maging malakas bago dumating ang panahong iyon. Hiniling din ni Henblitz sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa mga kriminal, dahil ang trabaho lamang niya ay turuan sila, at nakahinga ng maluwag si Beryl dahil hindi pa siya nakipaglaban sa mga kriminal dati. Sa sandaling yun, kinuha niya ang isang kwintas mula sa kanyang bulsa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, akala ni Henblitz at Karyuni na sinusubukan niyang manligaw at nagsimula siyang bigyan ng payo kung paano makipagtalik. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na nahuli niya ang isang mandurukot kagabi na nakatakas matapos magdulot ng pagsabog, ngunit nang nawala ang usok, nakita niya ang kwintas na ito sa lupa. Naguguluhan si Karyuni dahil hindi kailangang mandukat ng isang taong marunong gumamit ng mahika, at idinagdag ni Henblitz na ang pagsali sa Magic Academy ay makakapag-ayos ng buhay ng isang tao. Ipinahihiwatig ni Henblitz na maaaring nagnakaw siya ng ilang gamit pang mahika para makapag-cast ng spells, kaya nagpa siya si Beryl na isauli ang kwintas bilang nawawalang gamit. Matapos iabot ito sa receptionist, lumabas si Beryl, ngunit abala ang isip niya sa kung paano siya tiningnan ng babae kagabi. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang board na naglilista ng isang paupahang property sa sentrong distrito, pero masyado itong mahal para sa kanya. Sakto naman, nakita niya ang isang babae na desperadong naghahanap ng isang bagay at tinanong niya kung nawala ba itong kwintas. Agad siyang sinunggaban ng babae at galit na hinihingi ito pabalik, pero sinabi niya na kumalma ito dahil nakakaagaw na sila ng pansin. Pagkatapos ay sinabi niya na napulot niya ito sa lupa at ibinigay sa receptionist, na siyang nakapagpakalma sa babae. Tinanong niya kung ninakaw ba ito ng babae, at nang sabihin itong hindi, iminungkahi niya na bumalik sila at kunin itong muli. Sinabi niya na madali niya itong makukuha pabalik kung sasamahan niya ito, kaya nag-aatubiling sumunod ang babae sa kanya, pero may patuloy na. Galit na galit ang kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang pangalan para magaan ang pakiramdam, pero sinabi niyang huwag siyang makialam. Kalmado niyang tinanong kung bakit siya nag-aasal na parang may dumura sa kape niya, dahilan para mailang ang babae at umiwas ng tingin. Pagkatapos niyang kunin ang kwintas, pinilit niyang ibalik ito agad, pero iminungkahi ni Beryl na mag-usap muna sila. Dumating si Alucia, at nang makita ang kwintas, inakala niyang si Beryl ay parang PDD sa mundong ito. Nagtipon sila para mag-inuman ng tsaa, at sinabi ng babae na siya ang mandurukot na muntik na niyang mahuli kagabi, pero wala siyang magagawa dahil wala siyang ebidensya. Sinabi ni Beryl na wala siyang ganoong balak, at pumapayag ibalik ang kwintas kung titigil siya sa pangunguha, ngunit sinabi niyang gagawin niya ang kailangan para mabuhay. Nagulat si Alucia sa tapang niya kahit sa harap ng Knight Commander at inalok siya ng lugar sa Magic Academy dahil kaya niyang gumamit ng mahika kahit walang gamit. Sinang-ayunan siya ni Beryl, kalmadong sinabi na alam nilang may nangyayari sa kanya at gusto nila siyang tulungan. Sa wakas, kumalma siya at isiniwalat na may nagsabi sa kanyang ibabalik niya ang kapatid niya sa buhay kapalit ng 5 milyong barya, at dahil wala siyang sapat na oras o pera, napilitan siyang magnakaw. Alam ni Beryl na niloloko siya, ngunit nanahimik dahil hindi magandang sirain ang mga pangarap niya. Habang nagpapalam si Alucia para lumabas ng silid, sinabihan ni Beryl ang dalaga na kumain ng merienda, ngunit tumanggi ito at iginiit na ibalik ang kanyang kwintas. Noon din, kumalam ang kanyang sikmura, kaya lumabas ng silid si Beryl at bumalik na may dalang isang piraso ng tinapay. Pagkatapos niyang kumain, magalang niyang tinanong muli ang kanyang pangalan at nagpakilala siya sa Muay. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang kwintas, at agad siyang natuwa nang hawakan ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis, ngunit dinala ni Alucia si Lucy sa silid, na nagsimulang siyasatin ng dalaga. Nagpakilala si Lucy bilang ang commander ng Magic Corps, pero nang tawagin ni Muay si Cap,
ipinakita niya ang kanyang salamangka ng apoy para painitin ang kanyang tsaa. Pagkatapos, hiniling niya kay Mui na sumali sa Magic Corps, pero galit na tumanggi si Mui, sinasabing wala siyang oras para dyan. Nang malaman ni Lucy na sinusubukan niyang buhayin muli ang kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na hindi ito Fortnite na may reboot fans. Iginigiit ni Mui na nakita niya ang kanyang kapatid na bumalik sa buhay saglit, pero iginigiit ni Lucy na walang salamangka ng pagkabuhay muli sa mundong ito. Gayunpaman, dahil sa kabaitan, ipinangako niya kay Mui na kung nagsasabi ng totoo ang lalaking ito, babayaran niya mismo ang 5 milyon para makita itong mangyari. Pagkatapos ay hiniling ni Lucy sa kanya na ibunyag ang pangalan ng lalaking ito, at tahimik niyang ibinulong ang pangalan. Nang marinig ito, agad sinabi ni Lucy kay Alusha na aalis na siya agad, ngunit dahil masyadong kapansin-pansin ang iba, hiniling niya kay Beryl na sumama sa kanya. Di nagtagal, inakay sila ni Mui sa taguan ng Dark Hand, at biglang pumasok si Lucy sa harapan na parang isang malakas na kalaban. Pagkatapos, naglakad siya lampas sa mga gwardya para harapin si Twilight, iniwan ang mahihinang gwardya at ang pag-aalaga kay Beryl. Sa basement, nagkaharap si Lucy at si Twilight, at ipinakita niya ang kanyang dalawang magic accessory, isa para sa yelo at apoy, mahika, at ang pangalawa para sa grabidad, na ginamit niya para linlangin si Mui. Matapos niyang kumpirmahin ang kanyang mga kasinungalingan, pinatulog niya ito agad, habang binugbog ni Beryl ang mga gwardya gamit lamang ang isang kahoy na espada. Di nagtagal, sumama si Lucy sa kanila at pinagtapat kay Twilight na walang mahika ng pagkabuhay na muli, na sumira sa puso ni Mui. Pagkaalis ni Lucy, pumunta si Mui sa basement at nakita na wala na ang bangkay ng kanyang kapatid. Natanggap na niya ang kanyang pagkawala, ngunit nasasaktan siya na may mga taong sinamantala siya. Tiniyak ni Beryl sa kanya na hindi lahat ng tao ay masama at may kilala siyang mga tao. Kung sino ang mag-aalaga sa kanya, kaya naman nakakagaanan ng loob si Mui sa kanya. Nang gabing yun, bumalik si Lucy kasama ang kanyang grupo para hulihin ang lahat ng Dark Hand, at isinama pa si Mui sa Magic Corp. Pero sa daan, isang misteryosong lalaki ang gumamit ng mahika para gawing bomba na nag-uumpisa ng sumabog si Twilight. Pagkatapos, ang parehong lalaki ay sumama sa isang obispo sa loob ng isang simbahan, at naghanda silang magsagawa ng isang himala sa mga bangkay na matagal na nilang inipon. Kinabukasan pagkatapos ng ensayo, hiniling ni Alusha kay Beryl na mag-usap silang sarilinan at sinabi sa kanya na pumanaw si Twilight habang dinadala sa ibang lugar. Ipinapaliwanag ng driver na nagsimulang magliwanag hanggang sa pumutok ang kanyang katawan, at kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso. Ang pinakamalaking alalahanin ay ang nawawalang mga katawan, ngunit walang alam ang mga tauhan ni Twilight tungkol dito. Naalala ni Beryl kung paano maraming dalang gamit si Twilight na hindi niya kailangan, na nagtutulak kay Beryl na maniwala na may nagpopondo sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa tindahan ni Balder kasama si Karyuni upang kunin ang kanyang bagong armas, at nasasabik siyang makita itong gamitin sa laban. Iminungkahi ni Beryl na bumalik sila sa training hall para subukan ito, ngunit nakasalubong nila si Lucy sa daan, na gustong makipag-usap. Dinala siya ni Lucy sa kanyang mansyon, kung saan nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Ibroy, isang pari mula sa kalapit na bansa. Nang tanungin ni Beryl kung bakit siya narito, sinabi ni Lucy sa kanya na lahat ng mga gamit na suot ni Twilight ay nagmula sa bansa ni Ibroy. Ibinunyag ni Ibroy na si Twilight ay pinondohan ng isang obispo na nagngangalang Revius, na gusto siyang mangolekta ng mga patay na katawan. Naniniwala si Lucy na ginagamit ni Twilight ang isang remote control para panatilihing tahimik ito, at tinanong ni Beryl kung ano ang kinalaman ng isang obispo sa mga patay na katawan. Ipinaliwanag ni Ibroy na sinusubukan niyang isagawa ang himala ng Sphim, at ito ay ang pagbabalik buhay ng mga patay. Naniniwala si Ibroy na ang himalang ito ay isa lamang alamat, ngunit hindi niya ito masabi sa harap ng kanyang mga tagasunod. Ginagamit ni Revius ang kanilang pananampalataya bilang pananggalang para magsaliksik ng mga bangkay, at hindi ito madaling pigilan. Ibinunyag din niya na kasalukuyang nasa bansa si Revius, at dagdag pa ni Lucy na kailangan nila siyang pigilan ngayon dahil kapag umalis na siya, wala na silang magagawa. Hinihingi ni Ibroy ang tulong ni Beryl para mahuli ang obispo, at ipinapaliwanag ni Lucy na hindi makakakilos ang mga Magic Court dahil sa mga isyong politikal. Dahil walang kaugnayan si Beryl sa kahit anong korporasyon,
maaari siyang kumilos ng malaya at tulungan silang pigilan ang mga plano ni Revius. Sa kabila ng pag-aalangan noong una, napagtanto ni Beryl na ang misyon na ito ay magpapahintulot na para kunin ang labi ng kapatid ni Mue, at ang pagbibigay sa kanya ng marangal na libing ay magpapahintulot sa kanya na magluksa at magpatuloy sa buhay. Dahil doon, pumayag si Beryl na gawin ito, at habang nagpapalam sa kanya, nangako si Lucy na babayaran niya siya ng malaki. Sa pintuan, nakasalubong niya si Mue, na ngayon ay mukhang ordinaryong tao, at umiiwas siya ng tingin sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya narito, ngunit sinabi lang ni Beryl na maganda siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabait nito sa kanya, at nagsimula siyang magwala. Naiintindihan ni Beryl na nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao pagkatapos ng nangyari sa kanya, kaya tiniyak niya sa kanya na ligtas siya dito. Pinayuhan niya siyang magsikap dahil mayroong isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya, at kung gusto man lang niyang bumawi, maaari niya siyang ilibre ng masarap na hapunan sa ibang araw. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa kanyang puso, ngunit nag-aasal pa rin siyang matigas ang ulo dahil hindi siya sanay sa kabaitan. Nang gabing yun, dumating ang mga bagong katawan sa simbahan ng Sphinx, at pinapanood ni Beryl mula sa malayo, handang dakpin ang obispo. Gayunpaman, nakasalubong niya si Spur, ang lalaking tumapos sa Twilight, at inutusan ni Spur ang kanyang mga bantay na hulihin si Beryl. Gumawa ang mga bantay ng isang parang himala na nagpapalakas sa kanilang bilis at lakas, kaya't napunta si Beryl sa isang sitwasyong mapanganib ang buhay. Wala nang iba, sa pagpili, nagsisimula siyang atakihin ng mga gwardya at napagtanto na mahusay ang ginawa ng kanyang boulder sa bago niyang espada. Sinubukan siyang atakihin ng mga gwardya mula sa lahat ng direksyon, ngunit biglang dumating sina Face at Karyuni para tulungan siya. Tinanong niya kung bakit sila narito, at sinabi nila na nagkataon lang na dumadaan sila at nakita ang kaguluhan. Sa pagdating nila, madaling natalo ang mga gwardya, ngunit nang dumating pa ang iba, sinabi nila kay Beryl na magpatuloy na nang wala sila. Pumasok si Beryl sa simbahan kung saan ginagawa ni Revius ang himala at hamarang si Spur para protektahan siya. Sa sandaling yun, nabuhay ang mga patay, at nakita ni Beryl yung kamukha ni Mue, kinukumpirma na kapatid niya ito. Napansin din niya na ang mga patay ay naging mga zombie na walang isip, at wala siyang ibang pagpipilian kundi alisin silang lahat. Matapos niyang talunin silang lahat, natira na lang ang kapatid ni Mue, at niyakap niya ito, humihingi ng paumanhin bago siya tuluyang alisin. Nasunog ang katawan nito sa kanyang mga bisig, nag-iwan sa kanya ng kanyang kwintas at mga luha sa kanyang mga mata. Bago pa niya maproseso ang lahat, gumamit si Spur ng mahika para palakasin ang kanyang bilis at sinimulan siyang atakihin, at napakalakas niya na nagawa pa niyang tamaan si Beryl. Nang gumanti si Beryl, sinaksak ni Spur ang kanyang sariling braso gamit ang isang punyal, at ito'y nagdulot sa kanya ng labis na lakas kaya't hindi man lamang magawang salagin ni Beryl kahit isang atake. Sa kabila ng ilang sugat, nanatili siyang kalmado at sa paano man ay nagawa niyang makahanap ng isang pagkakataon, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin ang dibdib ni Spur. Hirap huminga sa sakit, nagpatuloy pa rin si Spur sa paglaban, ngunit nagsimula na siyang mawala ng kontrol sa kanyang katawan na tila may sumasanib sa kanya. Hiniling ni Beryl na huminto na siya dahil maaaring ikamatay niya yon, ngunit nagpatuloy pa rin si Spur hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan, at bumagsak siyang patay sa paanan ni Beryl. Nang lumabas si Beryl, nakita niyang sina Karyuni at Face ay dinakip si Revius. Tinanong niya ang obispo kung bakit ito gumagawa ng isang bagay na napakasama, at sinabi ni Revius na mapapahamak ang kanyang bansa kung hindi siya makakahanap ng paraan para palakasin ang simbahan. Kinabukasan, ibinahagi niya ang balita kay Lucy, ngunit malungkot pa rin siya dahil hindi niya natulungan ang kapatid ni Mue. Para pag-aani ng kanyang isip, dinala siya ni Lucy sa isang magandang bahay at sinabi sa kanya na iyon ang kanyang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon. Pagpasok niya, nakita niya si Mue na nagwawalis, at sinabi ni Lucy sa kanya na dito na siya titira kasama niya mula ngayon. Ipinaliwanag pa niya na kailangan ni Mue ng pahintulot mula sa isang tagapag-alaga para makasali sa akademya, kaya hiniling niya kay Beryl na ampunin siya kahit sa papel lang. Kahit nag-alinlangan siya sa una, nakita niyang si Mue ay bukas sa ideya, kaya nagdesisyon siyang subukan. Pagkalipas ng ilang araw, nagluluto si Beryl ng almusal para sa kanya at inaamin na hindi pa rin siya sanay na magkaroon ng bahay sa kapital. Matapos niyang ihanda ang mesa,
sumama si Mui sa kanya at umupo sila ng hindi komportable sa katahimikan. Gustong-gusto nang ipatikim ni Beryl ang kanyang sausage at sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi interesado si Mui. Inalok pa niya itong labhan ang kanyang mga damit, umaasa na mahihigitan niya ang kanyang proteksyon, ngunit mahigpit siyang sinabihan nito na huwag. Napagtanto ni Beryl na masyado siyang nagpapahalata at tumahimik, napapansin na sinusubukan ni Mui na lumayo sa kanya. Pagkatapos, nag-aalangan siyang tanungin kung pwede niyang gamitin ang banyo, at sinabi ni Beryl na hindi niya kailangang magpaalam, dahil bahay niya rin ito. Maya-maya, habang papunta sila sa palengke, iniisip ni Beryl kung paano niya pinakitunguhan ang maraming kabataan sa dojo, pero ibang-iba si Mui. Para mawala ang awkwardness sa pagitan nila, bumili siya ng isaw, at sinabi ni Mui na masarap ito nang hindi nagpapakita ng emosyon, na ikinatuwa niya. Dinala niya ito sa teatro at tinanong kung nakapanood na ba siya ng dula, at nang sabihin niyang hindi pa, nagpasya siyang papasukin siya. Ilang oras ang lumipas, lumabas sila ng gusali, at tinanong niya kung ano ang masasabi niya tungkol sa dula. Sinabi ni Mui na nakakainis at makasarili ang bidang lalaki, pero maliban doon, ayos naman. Nabunutan siya ng tinik dahil may pag-uusapan na sila at naniniwala siyang papayagan na rin siya nito. Kinabukasan, hinatid niya ito sa eskwela, sinasabing kailangan niya itong samahan palagi dahil siya ang tagapag-alaga nito. Pagdating nila sa akademya, nagulat si Beryl sa laki ng gusali. Nakita rin niya ang ilang estudyanteng nagpapakita ng mahika, na labis niyang ikinatuwa. Hindi nagtagal, nakilala sila ng isang guro na nagngangalang Kanura at nag-alok na ipasyal sila, na ikinakaba ni Mui. Itinanong niya kung paano nila nalaman ang tungkol sa eskwelahang ito, at sinabi ni Beryl na inirekomenda ito ni Lucy, at siya rin ang punong guro ng paaralan. Napansin din niya na maayos ang pag-uugali ng mga estudyante dito, kaya iniisip niya kung babagay si Mui sa mga kutong lupa na ito. Maya-maya, sinabi ni Kanura kay Mui na hindi na siya kailangang kumuha ng aptitude test dahil tapos na ni Lucy ang pagpasok niya, pero kailangan pa niyang pumili ng magic major. Ipinaliwanag niya na bawat mage ay may mga uri ng magic na malakas sila, at sinabi ni Mui na magaling lang siya sa fire magic. Ipinaliwanag naman ni Kanura na ang magic ay nahahati sa mga kategorya ng offensive, defensive, healing, enhancing, at lifestyle magic. Ang fire magic ay nabibilang sa offensive type na siyang pinakamagandang. Para kay Mui, binanggit din niya na may dormitoryo para sa mga estudyante at pagkatapos ay inilibot sila, at nagulat si Mui kung gaano ito kaayos. Sa kanilang pagbalik, inamin ni Beryl na maganda at malinis ang mga dorm, pero nag-aalala siya na baka hindi makasundo si Mui sa ibang estudyante. Tinanong niya kung gusto niyang kumain, at sinabi niyang kahit ano ay ayos lang, na nagpapatunay sa kanyang pangamba na hindi siya magtatagal dahil siya ay aasarin o pagtritripan. Huminto siya sa isang tindahan ng sausage kung saan nakasalubong niya si Shirina, na nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Habang nagbabahagi sila ng mesa, pinasalamatan niya ito para sa bagong espada bago ipakilala si Mui. Si Cerny ay umaktong parang walang nangyayari sa simula, pero nabulunan siya sa inumin niya nang malaman niyang magkasama silang nakatira. Nang dumating na ang pagkain nila, nabanggit ni Shirina na may espesyal na delegasyon mula sa karatig bansa na malapit ng bumisita, kaya abala siya sa paghuli ng mga halimaw para matiyak ang ligtas nilang pagdating. Pagkatapos, hiniling ni Beryl na bigyan niya ng payo si Mui tungkol sa eskwela nito sa Mahika, pero sa halip, sinimulan niya itong bigyan ng mabibigat na inaasahan. Pagkaalis ni Mui, sinabi ni Shirina kay Beryl na ang bata ay may pambihirang talento, pero kailangan lang ayusin ang ugali nito, na nagpataka sa kanya kung dapat ba itong tumira sa dormitoryo o kasama ang isang matandang tulad niya. Dinala niya ang isyong ito kay Alusha, na nagulat nang nalaman niya na si Beryl ay nakatira kasama ang ibang babae, pero kumalma siya nang malaman niyang ito pala ang kanyang tagapag-alaga sa halip na kanyang sugar daddy. Pagkatapos, dumating si Karyuni at sinabi na ang pagtira sa dormitoryo ang pinakamainam, dahil wala ng oras na masasayang sa pagbiyahe at libre pa ang kanyang pagkain. Nag-aalala siya na baka hindi siya makasundo ng ibang estudyante, pero dumating si Henblitz at sinabi na makakatulong ito kay Mui para lumabas sa kanyang kinalakihang kapaligiran. Iminungkahi rin ni Alusha na tumira si Mui sa dorm, pero dahil lang ito sa kanyang selos sa ibang babaeng nakatira kasama ang kanyang amo. Nang gabing yun, dinalaw niya si Lucy, na nagrekomenda rin na hayaan si Mui na tumira sa dorm.
Nang dalhan siya ni Face ng ulat, naaalala ni Lucy na tumira rin siya sa dormitoryo at sinabi niyang makakabuti yun kay Mui dahil malapit nang maging guro si Face dito. Matapos marinig ang opinyon ng lahat, nakakaramdam pa rin ng pag-aalinlangan si Beryl at biglang umalis ng silid, kaya napagtanto ni Lucy na talagang nag-aalala siya kay Mui. Pagkatapos pag-isipan ng husto, umuwi siya at sinabi ni Mui na nakakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa drawer. Nakinig siya at napagtanto niyang nagmumula ang ingay sa pader, kaya inilipat niya ang drawer at nakita niya ang butas ng daga. Nang 3 daga ang lumabas mula rito, binuksan niya ang lahat ng pinto at bintana at kumuha ng walis. Para itaboy sila, sabi ni Mui, baliwala lang daw yun dahil araw-araw naman daw siyang nakakakita ng daga noong nakatira siya sa squatter, pero sabi niya hindi niya hahayaan na bumalik pa siya sa ganoong buhay. Tumakbo siya sa bahay at nagawang itaboy ang dalawa bago lumipat sa huli. Nakita niya ito sa loob ng bathtub at sinubukang hulihin, pero masyadong mabilis ang daga para sa kanya. Bago pa ito makatakas, ginamit ni Mui ang kanyang mahika ng apoy para takutin ito, kaya nahuli ito ni Beryl sa huling segundo. Matapos itaboy ang daga, naglagay siya ng gamot na panaboy ng daga sa harap ng butas para matiyak na hindi na sila babalik, at saka pumunta sa kusina para magluto ng hapunan. Hindi nagtagal, sumali si Mui sa kanya at nag-alok na tumulong, at napagtanto ni Beryl na mamimiss niya ito dahil nasanay na siyang kasama ito. Nang gabing yun, sinabi niyang matututo siyang magluto sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ni Beryl na hindi na niya kailangan dahil nagbibigay ng libreng pagkain ang dormitoryo. Gayunpaman, sinabi ni Mui na hindi siya pupunta sa dormitoryo at dito na lang titira dahil walang magpapalayaw sa kanya tulad niya. Ayaw niyang maging pabigat sa kanya, kaya gusto niyang turuan niya ito ng ilang bagay para makatulong siya. Nagbiro rin siya na kakailanganin niya ang tulong nito sa paghuli kay Mikey kung babalik sila, at nang ngumiti si Beryl, inasar niya ito sa pagtawag sa kanya ng manyak. Kinabukasan, lumapit si Alexia kay Beryl at sinabi niyang may importante siyang sasabihin sa kanya, at makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan, na agad namang nakakuha ng atensyon niya. Pero, nang sabihin niyang tungkol ito sa pamimili niya ng bagong damit, napagtanto niyang isa siyang walang isip. Binanggit niya kalaunan ng delegasyon papunta sa kalapit na bansa na malapit nang bumisita nang sabihin niyang sinabi na yun sa kanya ni Sharena. Nagselos siya dahil gusto sana niyang siya ang unang magsabi sa kanya. Idinagdag pa niya na ang Order of Knights ang mangangasiwa sa pagprotekta sa mga espesyal na bisita, kaya gusto niyang maging bahagi ng security team at makilala rin ang mga maharlikang pamilya mula sa parehong bansa. Tuwang-tuwa sina Henblitz at Karyuni dahil magkakaroon si Beryl ng pagkakataong makakilala ng mga maharlika sa kanyang North Pole. Nag-aalinlangan si Beryl, pero pinaalala niya na inaprubahan ng hari ang kanyang posisyon bilang espesyal na instruktor, kaya dapat siyang pumunta. Pagkatapos niyang atubiling pumayag, tiniyak ni Henblitz at Karyuni na taunang tradisyon ito at sisiguraduhin nilang maayos ang lahat. Sinabi naman ni Alexia na kailangan niyang itigil ang pagdadamit na parang isang pulubi sa New York kung gusto niyang makilala ang pamilya ng hari, at sa wakas naintindihan niya ang ibig sabihin ni Alexia kanina. Dagdag pa ni Henblitz at Karyuni na habang nakasuot ng normal na uniforme ay sasaklolo sa mga normal na kabalyero katulad nila, si Beryl naman ay nangangailangan ng mas angkop. Pumayag si Beryl na kumuha ng bagong kasuutan mamaya, pero agad siyang pinigilan ni Alexia at sinabing sasamahan niya ito. Pagkaalis niya, napansin ni Karyuni kung gaano kadiretso si Alexia kay Beryl, at napaisip siya kung gusto niyang matikman ang kanyang longganisa. Kalaunan, pag-uwi niya sa bahay ay nakita niya ang isang kahon ng mga damit at isang liham ng pasasalamat mula kay Ibroy sa kanyang tulong sa pagharap sa isyu ng reviews. Nang tingnan niya ang damit, napagtanto niyang para kay Mui yun, pero sabi nito ay hindi niya gusto ang mga pambabaeng kasuutan. Mamaya, habang sabay silang naghahapunan, sinabi niya sa kanya na babantayan niya ang mga espesyal na panauhin sa trabaho sa lalong madaling panahon, at kailangan niya ng pormal na damit para sa okasyon. Nabanggit niya ang mga plano niyang mag-shopping kasama si Alexia at tinanong si Mui kung gusto niyang sumama, pero tumanggi siya. Kinabukasan, nakilala niya si Alexia na nakasuot ng isang magandang damit at sinabi sa kanya na maganda siya, na agad siyang ikinatuwa. Habang sila'y nagpapatuloy, sinimulan silang sundan ni Karyuni at Henblitz para malaman kung may namamagitan sa kanila. Di nagtagal, pumasok sila sa tindahan, at si Beryl ay namangha sa lahat ng dekalidad na damit na nakadisplay.
Pumili si Alexia ng isang bird-adong Amerikana para sa kanya, pero nag-aalangan si Beryl, alam niyang permanenteng ipagbawal sa Pound Town kung makita siyang suot ang gayong kasuutan. Ayaw niyang subukan ang pinili ni Alexia at sa halip ay nakakita siya ng isang simpleng kulay brown na coat, na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Pinakiusapan ni Alexia ang tindera na itago yun para sa kanila, at pagkatapos ay nagmungkahi na tumingin-tingin pa sila. Bago yun, bagaman, iminungkahi ni Beryl na kumain muna sila, at masaya siyang pumayag. Dinala niya ito sa restoran ni Gordon Ramsay, kung saan sila ay pinaglingkuran ng isang eleganteng pagkain, at kinakaya ni Alexia sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili na nakikipag-date siya rito. Palihim na nagmamasid sina Henblitz at Karyuni, at napansin nila na hindi pa nila nakitang ganito kasaya at kikay si Alexia. Pagkatapos kumain, naglakad na sila pauwi, at humingi ng paumanhin si Beryl dahil pinagdaanan siya sa maraming tindahan gayong nagustuhan lang niya yung napili nila sa unang tindahan. Gayunpaman, naalala niya yung panahong nangako siyang manananghalian kasama siya, at masaya na lang siya na nagawa niya ito sa wakas pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos nilang maghiwalay, pinanood lang ni Alexia siyang umalis, kaya lumapit si Henblitz sa kanya at sinabi na pinanunod siya nito. Sabi ni Alexia ayos lang dahil wala naman siyang tinatago, kaya tinanong siya nito kung ano ang nararamdaman niya para kay Beryl. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi niya dito na gusto niyang mapasaya si Beryl bago umalis. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Karyuni kay Henblitz dahil sa pagtakbo niya. Pero sabi niya ayos lang, at hindi niya sinabi kay Alexia na sinusundan din niya ito. Pagkatapos, sinabi niya rito na kakailanganin niya ang buong training hall para sa sarili niya dahil gusto niyang haminin si Beryl sa isang laban, at makakatulong pa ito sa kanya para makilala siya bago niya makaharap ang pamilya ng hari. Tinanong ni Henblitz kung ito lang ba ang dahilan kung bakit niya ito kakalabanin, kaya sa wakas ay sinabi ni Alexia na kapag nanalo siya kay Beryl, sasabihin niya kung ano ang nararamdaman niya. Di nagtagal, pumasok si Beryl sa training hall, at nilapitan niya ito para sa isang hamon, na tinanggap naman niya. Nagkaharap silang dalawa, habang pinapanood ng lahat, at alam ni Beryl na magiging mahirap ang laban na ito. Sinabi naman ni Alexia sa kanya, tinatawag siyang Alexia na parang kidlat sa larangan ng digmaan bago mag-teleport sa tabi ng kanyang mukha at sumugod. Bahagyang naiwasan ni Beryl ang atake niya, at inamin ni Alexia na ang ataking ito pa lang ay tumapos na sa karamihan ng mga laban niya laban sa kanyang mga nakaraang kalaban. Sinalakay niya si Beryl ng 3 beses bago umatras, at hinarang ni Beryl ang mga atake, bagaman alam niyang hindi niya kakayanin kung magtatagal ito. Kaya naman, sinubukan niyang sumugod, ngunit itinulak siya ni Alexia pabalik gamit ang kanyang sariling mga atake, at nagawa pa siyang masaktan ng ilang beses. Pagkatapos ay ipinangako niyang hindi siya magpapatalo sa kanya ngayon dahil alam niyang gagamitin niya ang pagkatalong ito para mas lalo pang lumakas, na siyang gusto niya para sa kanya. Sa sandaling yun, muntik nang maaga ni Alexia ang kanyang sandata at nawalan pa siya ng balanse. At sa maikling pagtigil na yun, sinabi niya rito na matagal na niyang gustong ipakita ang kanyang mga kasanayan simula nang umalis siya sa kanyang dojo. Nagulat sina Henblitz at Karyunwatch, at parehong inaming mukhang mananalo si Alexia sa laban. Alam din ni Beryl na hindi siya mananalo sa normal na paraan, kaya't sinugod siya ni Alexia muli. Hinarang niya ang atake nito at naghintay ng tamang pagkakataon. Hinawakan niya ang kanyang kapa at ibinagsak siya. At idineklara ni Henblitz na siya ang panalo dahil walang mga patakaran sa tunay na laban. Sinabi naman ni Beryl sa kanya na perpekto ang kanyang paghawak ng espada, ngunit hindi niya dapat asahan na ang iba ay sumunod sa mga patakaran niya. Pagkatapos, nagpapasalamat siya sa kanya para sa leksyon, at pagkatapos, tinatanong ni Henblitz kung talagang aamin ba siya kung nanalo siya. Sabi ni Alexia gusto lang niya siyang pasayahin, pero hindi bale kung may ibang gumawa basta masaya siya. Nang gabing yun, kinukwento ni Beryl kay Muey ang tungkol sa laban, at sinasabi ni Muey na baka gusto ni Alexia ang lahat ng atensyon niya dahil gusto siya nito. Gayunpaman, sinasabi niya sa kanya na mas matanda siya kaysa sa lupa samantalang bata pa siya, at mas gusto niyang huwag subukan kung gaano kabilis lumitaw ang mga pulis. Kalaunan, habang sumisimsim siya ng serbesa, napansin niya na pingas ang kanyang tasa. At sinabi niyang nahulog niya ito habang naglalaba. Tapos tinanong niya si Muey kung ano ang nakuha niya sa bag niya, at ipinakita niya sa kanya ang kanyang uniforme at isang librong hiniram niya.
Naniniwala si Beryl na handa na siya para sa eskwela, pero naalala niya na ang ibang mga babae ay may tamang bag ng eskwela at tinanong kung mayroon siya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang nakuha at magtitiyaga na lang sa kasalukuyan niyang bag, pero iginiit ni Beryl na bibili siya ng bago. Samantala, nagkita si Nides at Majin kay Serena at binigay sa kanya ang isang nakasulat na kahilingan, na nagpapaliwanag na may ilang mga mataas na ranggong adventurer na nakahanap ng isang ligaw na kabayo sa kapital at pinaligiran na ito. Sa loob ng kagubatan, hindi pa sila makagawa ng tiyak na hakbang at gusto nilang tumulong siya, pero hindi sigurado si Serena kung may maitutulong siya dito. Sa kabilang banda, pumunta si Beryl sa tindahan ng bag, nag-iisip kung ano ang dapat niyang bilhin para kay Muei, at nagrekomenda ang tindera ng ilang bag na halos kapareho ng mga nakita niyang suot ni Majin. Pumili siya ng isa at nagpas siyang bilhin ito, pero nalaman niyang ang bag pa lang ay mas mahal pa sa buong pagkatao niya. Natigilan si Beryl sa kinatatayuan niya at nag-isip kung ano ang gagawin, pero dahil hindi siya makapagdesisyon, lumabas siya at nagsimulang tanungin ang sarili kung paano siya naging ama nang hindi man lang nakipagtalik. Naguguluhan din siya sa pagitan ng pagtitipid ng pera at ang kagustuhang mapasaya si Muei. Para lamang maabala ng makasalubong niya si Serena. Tinanong niya ito kung bakit tila balisa, at sinabi nito na kakatanggap lang niya ng isang mahirap na gawain na hindi niya alam kung paano sisimulan. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang lutesin ang kanyang problema, at nang hindi sigurado si Beryl, kinulit niya itong sumama. Magkasama silang sumakay papunta sa kagubatan, at habang papunta doon, sinabi ni Serena sa kanya na ang kabayo ay kailangang mahuli ng walang anumang pinsala, dahil ito ay pambidang hayop para sa pamilya ng hari. Pagdating nila sa kagubatan, sinabi sa kanila ng mga adventurer na naglagay sila ng mga bitag sa lahat ng dako, ngunit patuloy itong iniiwasan ng kabayo. Habang papasok sila, sinabi ni Serena sa kanya na naghahanap sila ng puting kabayo na may kulay pilak na mane. At ang trabaho ay masyadong masalimuot kaya kinailangan ng samahan na tawagin ang mga dalubhasa. Habang maingat nilang sinusuri ang lugar, natagpuan nila sa wakas ang mga bakas ng paa ng kabayo, ngunit dahil sadyang iniiwasan nito ang lahat ng patibong, nagpasya silang humanap ng bukal at hulihin ito habang umiinom ng tubig. Sa daan, tinanong ni Serena sa kanya kung ano ang pakiramdam ng nakatira kasama si Muei, at sinabi niyang hindi pa rin siya sanay. Pinaalala niya sa kanya na inalagaan din siya nito 20 taon na ang nakalipas, ngunit sinabi niyang iba yon dahil hindi siya ang kanyang legal na tagapag-alaga, at may tulong siya ng kanyang mga magulang. Sa wakas ay narating nila ang bukal, kung saan sinabi ni Serena kay Beren na magpapaputok siya ng pana mula sa likuran, at sa sandaling tumakbo ang kabayo pasulong. Doon niya ito pipigilan. Nag-aalala siya na baka masaktan ng palaso ang kabayo, pero tinakpan ni Serena ng tela ang dulo at gagamitin lamang niya ito para takutin ang kabayo. Pagkatapos nito, naghanda sila ng pananambang, at dumating ang kabayo sa bukal di nagtagal. Dahan-dahan umakyat si Serena sa likod nito at panya na ang palaso, na nagdulot para tumakbo ito papunta kay Beryl. Lumundag muna ang kabayo sa ibabaw niya, kaya sinubukan ni Beryl na habulin ito at pigilan sa pamamagitan ng pagsakay sa likod nito. Nang mabaigo yun, ginamit ni Serena ang kanyang laso, pero matalinong naiwasan ito ng kabayo at tumakbo palayo. Hinabol nila itong muli, pero sa pagkakataong ito, tumalon ang kabayo sa isang maliit na talampas para makaiwas sa kanila. Nang gumuhong pababa ang talampas, tumalon si Beryl para sundan ng kabayo, at naiwan silang pareho sa ibabaw ng ilog. Nakayanan niyang pakalmeyan ang kabayo, ngunit ngayon problema niya kung paano makakahanap ng lupa at maiwasan ang umaagos na ilog. Ginamit niya ang kanyang espada para hatiin ang puno at gawing tulay, ngunit nang madulas ang paa niya, nailigtas siya ng kabayo sa pagkahulog. Narating nila ang kabilang panig, kung saan dumating si Serena na hinihingal, na nagpapaliwanag na umikot siya sa ilog para makarating dito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang ligtas at saka nakayanan niyang paamuin ang kabayo. Pagkatapos, bumalik sila sa guild, kung saan si Nides nagpapasalamat sa kanya sa tulong at binibigyan siya ni Serena ng isang supot ng mga barya bilang bayad sa kanya. Pagkatapos, biglang sinabi ni Serena na nagseselos siya noong una siyang tumira kasama si Nua, pero natutuhan na niyang gustuhin ang babaeng yon. Sinabi rin niya sa kanya na may sorpresa siyang naghihintay sa bahay at iniisip niya na may makukuha siyang pinalitan ng mas malumanay na termino. Agad siyang tumakbo na parang tunay na birhen.
Binili niya agad ang bag gamit ang perang kinita niya at umuwi, kung saan hiniling niya kay Nua na subukan ito. Nagustuhan niya agad ito at nagpasalamat sa kanya, at nang tanungin niya kung saan siya buong araw, sinabi niyang lumabas siya para ibili siya ng bagong tasa dahil nabasag niya ang isa niya. Sinabi niya na pumunta siya kay Serena para maghanap ng trabaho, at pagkatapos niyang matapos ito, ginamit niya ang pera para ibili siya ng Seram Ikong Tabo. Nabalitaan niyang mas masarap daw ang serbesa sa Seram Ikong Tabo, kaya agad na tinungga ni Beryl ang isa at nagsimulang umiyak dahil mas masarap nga ito. Kinabukasan, pagkatapos niyang ihatid si Nua sa hintuan ng karwahe, pumunta siya sa bulwagan ng pagsasanay, kung saan napansin ni Karyuni na parang mas masaya siya ngayon. Bago pa siya makasagot, dumating si Alusha at sinabi sa kanya na dumating na ang delegasyon mula sa simbahan ng Sphene, at gusto niyang sumama siya sa pagtanggap sa kanila. Naalala ni Beryl kung paano niya winasak ang mga plano ni Bishop Rivia noon, at kasapi rin siya ng simbahan ng Sphene, kaya sumasang-ayon siyang sumama sa kanya sa pag-asang mahuli silang nagbabalak ng panibagong kasamaan. Maya-maya, nakilala niya ang isa pa niyang estudyante na si Rose, at ang makita siya ay agad na ikinagalit ni Alusha. Habang inaalala ni Beryl ang kanyang panahon sa dojo, si Rose ay nagsimulang lumapit sa kanya at tinawag siyang kanyang minamahal na master, na nagdulot ng pagkabahala. Habang sila'y magkasamang nakaupo, ibinunyag ni Rose na siya ang vice-commander ng banal na orden, na humanga kay Beryl. Pagkatapos ay tinanong ni Alusha si Master Gotoga kung ano ang nangyari kay ang dating vice-commander nila, pero sabi niya mahabang kwento. Tinanong ni Hendlets kung bakit sila naparito, at ipinaliwanag ni Gotoga na gusto niyang makilala ni Rose ang Kapitolyo. Sabi nila mananatili sila ng ilang araw, kaya nagpasya si Alusha na atasan siya ng isang gabi bilang tour guide. Pagkatapos sabi ni Rose na gusto niyang ipakita ni Beryl sa kanila ang paligid, at habang kinakabahan siyang tumatawa, tiningnan siya ni Alusha ng masama. Kinabukasan pagkatapos ng ensayo, nakasalubong niya si Rose sa labas ng akademya, at iminungkahi niyang lumabas sila para makapag-usap. Habang nag-aatubili siyang sumama, sinabi niyang sasali siya ang banal na orden pagkaalis niya sa dojo dahil sinabi niyang gamitin niya ng mahusay ang kanyang mga kakayahan. Sa totoo lang, pinilit siya ni Commander Gotoga na sumali samantalang ang gusto lang niya ay maglakbay sa mundo at maglibot-libot gaya ng nanay mo. Dagdag pa niya na ang pagsasanay sa dojo sa ilalim ng kanyang pagtuturo ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay, at kahit vice-commander siya, pansamantala lang siyang pumupuno sa mga tungkulin. Habang nagpapatuloy sila sa mataong bayan, sinabi ni Rose na halos gusto na niyang manirahan dito ng permanente. Tinanong niya siya kung papayagan niya siyang tumira sa kanya kung lumipat siya dito, ngunit sinabi ni Beryl na hindi ito posible. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas at nagtungo si Beryl sa tindahan ng damit upang bumili ng ang damit na itinabi niya noong isang araw. Nagpasya siyang isuot yun pauwi, at pagdating niya sa bahay, tinignan siya ni Mui pero walang sinabi. Kinabahan siya at tinanong kung hindi ba niya gusto ang damit, pero casual niyang sinabi na pwede na. Nagpalit siya ng damit bago kumain, at tahimik na bamulong si Mui na mas bagay sa kanya ang mga normal niyang damit. Habang kumakain siya, napansin niyang gumaling na ng husto si Mui sa pagluluto, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Binanggit ni Mui na masyadong malaki ang eskwelahan para sa kanya at masyadong makapal ang mga librong dala niya, at nakita siyang umakto ng normal. Nakapagpapasaya sa kanya. Nabanggit din niya na nahihirapan siyang basahin ng ilang libro dahil hindi niya gamay ang mga letra, kaya nahihiya siyang hilingin sa kanya na turuan siyang magbasa. Hindi nagtagal, dumating na ang pinakahihintay na araw, at binigyan ni Ana Lucia ang buong night order ng kanilang mga tungkulin, na kinabibilangan ng pagbibigay seguridad sa mga maharlikang pamilya kasama ng Holy Order. Halata na kinakabahan si Beryl sa paghawak ng napakalaking responsibilidad. Pero sinabi niyang haharapin niya ang anumang mangyari na parang siya'y isang Spike Spiegel na hindi gaanong magastos. Di nagtagal, dumating na si Prinsesa Salacia sa lungsod, at yumukod silang lahat para batiin siya. Tuwang-tuwa si Salacia na makita na sa wakas si Beryl dahil marami nang naikwento si Ana Lucia tungkol sa kanya. Tungkol sa kanya, sakto namang dumating ang kalapit na Prinsipe Glenn para batiin din ng prinsesa, at agad siyang inaali-aligid. Kaya nagtataka si Beryl kung may mga sikreto silang ginagawa. Pagkatapos nilang sumakay sa karawahe, sinabihan si Beryl na sumakay sa ibang karawahe para magsilbing pain,
at sinamahan ni Rose ang kanyang karwahe para magbigay kumpanya. Di nagtagal, huminto ang karwahe, at nalaman ni Beryl na nakita ni Salacia ang isang magandang palamuti sa buhok sa isang tindahan dito. Pagkatapos nilang sandaling tumigil sa tindahan, dahan-daang naglakad pabalik sa karwahe sina Salacia at Glenn, at sinabihan ni Ketilga ang prinsipe na huwag nang ulitin ang ganitong gawain dahil hindi ito ligtas. Sakto namang, nakita ni Beryl na may umaaligid na kainahinalang tao sa karamihan, pero bago pa niya maintindihan, na wala na ito, kaya naman naging alerto si Beryl. Kalaunan, habang nanananghalian ang mga maharlika, nilapitan ni Beryl si Ana Lucia para ipaalam na may kakaiba siyang naramdaman sa labas ng tindahan ng alahas, kaya nagpadala siya ng mga karagdagang bantay. Maya-maya pa, habang nagtatalumpati sina Salacia at Glenn sa madla, 3 asasin ang biglang lumabas at tumakbo papunta sa kanila. Habang hinahabol sila ng ibang mga gwardya, napansin ni Beryl na mga pain lang ang mga yon, habang bumababa sa mga lubad ang mga tunay na asasin. Agad na inutusan ni Ana Lucia ang mga gwardya na ipasok ang mga maharlika, at pagkatapos noon, tinakpan ng mga asasin ang buong lugar ng smoothies. Napansin muli ni Beryl na may lason ang mga talam, at humantong ito sa isang matinding laban sa pagitan niya at ng isa sa mga asasin habang sinisikap niyang huwag tamaan. Pagkatapos niyang mapabagsak ang kalaban, napunta si Hamblet sa kakaibang sitwasyon kung saan patuloy na nagtatago sa likod ng usok ang kalaban at umiikot sa kanya. Gayunpaman, ipinikit ni Hamblet ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang pandinig, na nagdulot sa kanya na matukoy ang asasin at patumbahin ito. Nakikipaglaban din si Ana Lucia sa isa sa mga asasin, at nang tangkain niya. Para pabagsakin siya gamit ang kapa niya, mabilis siyang gumanti at nag-iwan ng hiwa sa binti nito. Pagkatapos noon, hiniwa niya ang lalaki, at ang laban ay lumipat kay Gotoga, na hindi napigilan ng asasin, kaya nakatakbo ang lalaki. At sa huli, nagawa ni Rose na talunin ang huling lalaki, at nasaksihan ito ni Beryl, napansin niya na malaki ang ipinagbago ng estilo ng pakikipaglaban ni Rose. Habang nawawala na ang usok, sinubukan nilang tanungin ang mga nahuli nilang buhay, ngunit lahat sila ay kumagit sa isang kapsula na may lason at namatay, kaya nagulat sila. Pagkatapos nilang linisin ang kalat, inilipat nila ang mga maharlika sa mas ligtas na lugar, pero naiinis si Ana Lucia dahil hindi niya naitanong sa mga asasin ang gusto niyang malaman. Nabanggit din niya na may ilang asasin ang nakatakas, at naniniwala si Beryl na maaaring kanselahin ang tour pagkatapos nito. Kalaunan, ipinaalam ni Ana Lucia sa kanya na ligtas na sina Salacia at Glenn sa palasyo, at dinagdagan ang mga gwardya sa paligid ng lungsod. Kailangang mag-report sina Gotoga at Ana Lucia sa mga nakatataas, kaya't pinapupunta nila sina Beryl at Rose nang wala sila. Akala ni Beryl ay gagamitin ni Rose ang pagbabagong ito para magpabebe sa kanya, pero umalis na lang si Rose nang mag-isa, na ikinagulat niya. Bumalik si Beryl, umuwi at makita si Muey na nakikipagkwentuhan kay Lucy sa dining hall. Sinabi ni Lucy na narinig niya ang tungkol sa nangyaring pagsalakay sa Salacia at nagpunta para magtanong tungkol dito. Tinanong naman ni Beryl kay Lucy kung bakit hindi kasama sa security team ang Magic Corps, at sabi niya kailangan nilang manatili sa likod ng mga eksena. Nang tanungin kung bakit, biglang nagpaalam si Muey dahil ayaw niyang makisali sa usapan tungkol sa balita. Pagkaalis niya, pinuri ni Lucy ang kanyang pag-uugali, dahil alam ni Lucy na gusto niyang bigyan sila ng privacy para pag-usapan ang personal na bagay. Ibinunyag ni Lucy na naniniwala ang kanilang karatig bansa na ang mahika ay galing sa biyaya ng Diyos, kaya kung gagamitin din ito ng mga hindi naniniwala tulad nila, hindi sila gagawin nitong. Mas guminhawa ang pakiramdam tungkol sa kanilang pananampalataya. Naniniwala rin siya na ang mga taong sumalakay ngayong araw ay galing din sa karatig bansa, at dinadala nila ang kanilang sigalot sa loob ng bansa sa lupain ng ibang bansa. Nagtataka si Beryl kung paano niya nabuo ang konklusyong yun, at sinabi niya na nakuha niya ang balitang ito mula kay Ibroy, na nagpaliwanag na ang kanilang bansa ay nasa gitna ng labanan para sa kapangyarihan sa pagitan ng mga papista at mga royalista. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang Papa ay nasa tuktok ng piramide ng kapangyarihan, at dahil ang hari ay taga-sunod din ng Sphim, hindi niya maaaring baliwalain ang opinyon ng Papa. Gayunpaman, ang Papa mismo ay hinirang ng parlamento na binuo ng hari, at ang pag-atake sa mga maharlika ay patunay na ang mga papista gustong maging nag-iisang may kapangyarihan sa bansa.
Sabi ni Beryl, pwede lang palitan ng mga maharlika si Glenn ng ibang prinsipe, kaya ibinunyag ni Lucy na ang kanilang pangalawang prinsipe ay sunod Sonier na sa simbahan, at kung siya ang magiging hari, mapupunta ang lahat ng kapangyarihan sa mga alagad ng Papa. Pagkatapos, nakasalubong ni Alucia si Rose sa akademya, na nagtanong kung ano na ang nangyayari. Sabi ni Alucia, dinagdagan nila ang seguridad, pero baka kanselahin na lang ng mga nakatataas ang paglilibot. Nagtanong naman si Rose kay Alucia tungkol sa distritong pang-agrikultura, na siyang ruta nila bukas kung matutuloy ang paglilibot, pero tumanggi si Alucia na magbigay ng detalye at hinimok siyang kausapin si Getoga. Gayunpaman, naniniwala si Rose na ito ay mahalaga na pamilyar siya sa lugar para mas maging aktibo siya bukas, kaya kinumbinsi niya si Rose na samahan siya sa isang yungib. Pagkatapos nilang pag-usapan ng mga detalye, gusto nang umalis ni Alucia, pero iginigiit ni Rose na manatili siya para mapag-usapan nila si Beryl. Pagkaupo muli ni Alucia, binanggit ni Rose na naglalakbay siya 6 na taon na ang nakalipas nang makita niya si Beryl sa isang maliit na nayon, at nagpas siyang manatili doon ng ilang panahon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Alucia na ibahagi ang kanyang kwento kung paano niya nakilala si Beryl, at agad na namula si Alucia, at sinasabing matagal na yon. Sabik na tanong ni Rose kung kamusta si Beryl, noong may sigla pa siya, at sinabi ni Alucia na lagi niya siyang pinupuri kahit sa pinakamaliit na nagawa. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa kanya, nagawa niyang gayahin ang kanyang pamamaraan, kaya sinabi niya sa kanya na oras na para magtapos siya. Umiyak siya nang dumating ang oras para magpaalam, ngunit umalis siya dahil malaki ang respeto niya sa kanya. Nang makita siyang namumula ay napagtanto ni Rose na gusto talaga ni Alucia si Beryl, at pareho silang sumasang-ayon na hindi pa rin siya nagbabago sa paglipas ng mga taon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Rose ang isang naliligaw na bata sa kalye, at nalaman ni Rose na nahiwalay siya sa kanyang ina ilang minuto pa lamang ang nakararaan. Agad na kinausap ni Rose ang bata at tinanong kung ano ang kanyang. Mukhang nagustuhan ni Alucia ang hitsura ng nanay, pero sa halip na tumahimik, nagsimula siyang sumigaw para sa nanay ng bata, na ikinahiya ni Alucia. Samantala, sinabi ni Beryl kay Alucia na nakaaway na rin niya dati ang isang Katoliko, at tulad ngayon, nagpakamatay ito nang sigurado na matatalo siya. Gayunpaman, sigurado si Lucy na may mga susunod pang pag-atake dahil hindi susuko ang Katoliko sa isang pagkabigo. Naniniwala si Beryl na ayos lang kung kakanselahin ang tour, pero alam ni Lucy na hindi ganun kadali iyon. Sa sandaling yun, bumalik si Mew na may dalang isang supot ng groceries, at nagpasya si Lucy na ituloy ito na lang. Ibang oras. Sa kabilang banda, tinulungan ni Alucia at Rose ang bata na makasama muli ang kanyang ina, at sinabi ni Rose na magaling siya sa mga bata dahil madalas magbigay ng donasyon ang kanyang mga magulang sa mga ulila. Kinabukasan, ibinalita ni Alucia na magpapatuloy ang paglilibot, na ikinagulat ni Beryl. Hiniling niya kay Alucia na magpaliwanag, at sinabi nito na si Glenn mismo ang nagpumilit, at nakuha pa nito ang pahintulot mula sa parehong bansa. Habang sumasakay sila sa karawahe, napagtanto ni Beryl na kung kinansela ni Glenn ang paglilibot, mawawala ang kanyang pagkakataon na maging susunod na hari. Habang nagpapatuloy ang paglilibot, biglang pinahinto ni Getoga si Beryl at sinabi sa kanya na ang may gawa ng pag-atake ay ang dating vice-commander niya, si Hines, pero alam na ito ni Beryl dahil sa reaksyon niya kahapon. Pagkatapos, dumaan ang karawahe sa mga taniman ng trigo na may pinakamagagaling na kabalyero bilang escort. Hiniling ni Glenn na ihinto ang karawahe para makita ni Solacio ang mga taniman ng malapitan at hiniling kay Getoga na ingatan ang prinsesa sa lahat ng oras. Habang tumutungtong sila sa mga taniman gaya ng plano nila, tiningnan ni Beryl ang lugar at napagpasyahang walang pagtataguan ang kalaban. Biglang, isang pana ang dumaan sa mukha ni Glenn, at agad siyang pinaligiran ng lahat mula sa lahat ng panig para protektahan siya. Lumalabas, nagtatago pala ang mga asasin sa loob ng mga pananim na may mga busog, na nagtulak sa mga bantay na ilihis ang mga palaso gamit ang mga espada. Habang mas marami sa kanila ang papalapit na may mga espada, sa wakas ay hinarap ni Beryl ang mga ito ng harapan, at ginapi sila sa unang pagkakataon. Sa kabila ng nag-iisang pagbagsak ng 12-dosenang mga ito, nananatili siyang nahihirapan, kaya pinapante niya si Getoga upang talunin ang mga mamamana. Nang tumigil ang pag-atake, sinabi ni Beryl kay Eluship na ilayo na ang mga maharlika dito sa lalong madaling panahon, habang siya ay mananatili.
Bumalik para bawasan ang bilang ng mga umaatake. Sa totoo lang, alam niyang palihim na nakikipagtulungan si Rose sa kalaban, kaya nagkita sila sa loob ng gubat para magkaroon sila ng patas na laban. Tinanong siya ni Rose kung paano niya nalaman, at sabi niya nagsimula ito nang makita niya na pinapatay niya ang sarili niyang mga kakampi gayong madali naman sana niyang mapigilan ang sarili. Wala rin siya sa nangyaring atake kanina lang, kaya nagtataka siya kung bakit hinayaan niyang makalusot ang mga assassin. Tinanong niya kung tutul ba siya sa pag-akyat ni Glenn sa trono, pero sabi ni Rose pagod na siya sa bansa nila na naglalaban para sa kapangyarihan at gusto niya itong linisin ng tuluyan. Sabi ni Beryl, isa siyang matanda na, isang taong bukid na walang alam sa politika, pero hindi pa rin niya matalikuran ang kanyang dating estudyante na nalihis ng landas. Sabi niya, tinuruan niya itong protektahan ang mga tao gamit ang espada, at iginigiit naman ito na ginagawa rin niya ito para protektahan ang mga tao. Ipinaalala nito sa kanya na mayroon din siyang kinitilan para makarating dito, pero sabi niya na ang pagtigil sa mga assassin na gustong manalo ang prinsipe ay hindi pareho. Sabi nito na sinusubukan niyang pag-isahin ang bansa para hindi mamatay sa ginaw at gutom ang mga bata. Iyon daw ang sabi ng Papa. Sabi ni Beryl na hindi gugustuhin ng mga bata na magbubaw siya ng dugo, pero sawa na si Rose sa kadadaldal at iminungkahi na resolbahin nila ito gamit ang espada. Samantala, sina Henblitz, Alexia, at Karyuni ay nakikipaglaban pa rin sa mga assassin, at nang sa wakas ay lumalamang na sila. Biglang gumamit ang mga assassin ng mahika para palakasin ang katawan nila, kaya nabago ang sitwasyon. Sa pagpapalakas ng loob ni Alexia, nag-ipon sila ng lakas at nagawang patagin ang isang kapatagan. Nag-aalala sila kung kakayanin ni Beryl mag-isa, ngunit sinabi ni Alexia na mag-focus sila sa labanan sa harapan. Sa loob ng kagubatan, sinimula ni Rose ang pag-atake kay Beryl, pero umiiwas lang siya at patuloy na sumasangga. Hiniling niya na itigil na ni Rose ito at magpaliwanag, ngunit sinabi niyang hindi niya magawa dahil ginawang bihag ng Papa ang mga ulila. At papatayin sila. Nagbago ang hitsura ni Beryl, at sinasabi niya na galit siya sa mga taong nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay sinabi niya na lalabanan niya ito ng totoo sa pagkakataong ito, at nagsimula silang maglaban muli. Humanga si Rose na alam niya kung paano lumaban laban sa isang taong may kalasag. Pagkatapos ay tumigil siya sandali upang pag-aralan ang lahat ng kahinaan bago sila magsimulang lumaban, at hinayaan pa ni Beryl na hiwain siya ng ilang beses bago niya harangin. Pagkatapos ay hiniwi niya ang kanyang espada sa kanyang dibdib, at nagsimulang tumulo ang dugo. Habang siya ay napaluhod, nagbibiro niyang sinabi na hindi siya naglaro ng patas, at ipinaliwanag ni Beryl na alam niyang hindi niya siya kaya. Lumabas na may maraming atake, kaya kinailangan niyang tapusin ito sa isang suntok lang. Inamin naman niya na matatalo pa rin siya kahit naglaro siya ng patas dahil napakalakas niya, at sinabi ni Beryl na gumaling na siya ng husto mula nang umalis siya sa dojo. Pagkatapos ay hiniling niyang mamatay sa kanyang mga kamay, ngunit sinabi niya na dapat siyang mabuhay para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sinabi rin niya na nabigo siyang ituro sa kanya ang ilang mahahalagang aral, at sa sandaling yon, dumating si Hitoga na tumatakbo. Hindi alam na kumampi si Rose sa mga papista. Agad siyang humakbang para gamutin ang kanyang sugat, at sinabi ni Beryl sa kanya na isang nakawalang barko ang kumuha kay Glenn at sa Leisha. Tinanong niya kung paano nasugatan si Rose, at inamin ni Beryl na siya ang nagpabagsak dito. Ipinaliwanag din niya na pinilit siya ng Papa na kampihan ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga ulila, at handa raw mamatay ang lahat ng kanyang tagasunod para sa kanilang layunin. Naiintindihan ni Hitoga ang pinanggalingan niya at nagpas siyang sumang-ayon sa gawa-gawang kwento na nasaktan si Rose ng isa sa mga assassin. At saka, hindi pa nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, na magbibigay sa kanila ng oras para iligtas ang mga ulila. Tinanong ni Beryl kung bakit ganun na lamang ang ginagawa niya para kay Rose, at sinabi niyang halos kapatid na niya ito. Nang tanungin kung kanino siya panig, sinabi ni Hitoga na neutral siya. Pero ngayon ay mas kumakampi na siya sa prinsipe. Sabi ni Rose, masama rin ang pamilya ng hari, dahil kinasuhan nila si Rivios sa mga gawa-gawang bintang, at ipinaliwanag ni Hitoga na si Rivios ay inakusahan ng pagbibigay kahulugan sa mga banal na kasulatan para sa sarili niyang kapakinabangan. Doon ibinunyag ni Beryl na si Rivios ay sangkot sa kalakalan ng mga patay na katawan para sa isagawa ang muling pagkabuhay, at napagtanto ni Rose na siya ay pinagluloko sa buong panahon.
Pagkatapos, hiniling ni Beryl sa kanya na huwag sayangin ang kanyang galing at gamitin ang kanyang espada para protektahan ang iba, at napaluha si Rose, na nangakong magbabayad sala sa kanyang mga kasalanan. Nangako rin siyang babayaran ito ng hindi isinali ng huling pangako dahil sa hindi na angkop na nilalaman, pero sinabi niya na hindi na kailangan dahil trabaho niyang tulungan ang kanyang mga estudyante. Sa sandaling yun, sa wakas ay napatumba ni Karyuni at ng iba pa ang huling assassin, pero hindi pa rin nagluwag ng kanyang bantay si Alucia. Nang sa wakas ay dumating si Beryl, sabay-sabay silang nagpasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanilang likuran dahil siguradong talo sana sila kung hindi dahil sa kanya. Sinabi niya kay Alucia na naubos na ang lahat ng mga assassin, pero malubhang nasugatan si Rose, at dinala na siya sa ospital habang nag-uusap sila. Tiniyak niya sa kanila na magiging okay siya. Pagkatapos nito, tinipon ni Alucia ang lahat para makabalik na sila ng ligtas. Kinabukasan, ipinaalam ni Alucia sa kanila na nalinis na ang lahat ng gulo at bibigyan ng bayad pinsala ang mga magsasaka para sa mga nasirang pananim. Sa sandaling yun, may isang kabalyero na nagdala ng liham para kay Alucia mula sa palasyo, at iniimbitahan siya sa isang piging kung saan pupurihan siya para sa kanyang mga pagsisikap. Sinabi ni Beryl sa kanya na kailangan niyang pumunta, ngunit ibinunyag niya na imbitado rin siya. Iginigiit ni na Henblit at Karyuni na pumunta rin siya, ngunit nang tanungin niya kung maaari siyang tumanggi, pabiro nilang sinabi na mapaparusahan siya kung hindi siya pupunta. Binanggit ni na Lucy at Face ang imbitasyon habang nagtatati, at pareho silang sumang-ayon na hindi alam ni Beryl ang kanyang sariling potensyal. Samantala, aalis si Sharena ng bayan para sa isang trabaho at wala siya sa kanyang malaking araw, ngunit nangako siyang magdiriwang sa kanyang pagbabalik. Di nagtagal, pumunta si Beryl sa piging, ngunit labis siyang kinakabahan kumpara kay Alucia. Sa sandaling yun, pumasok si Haring Gladio sa bulwagan kasama si Celesia, at personal siyang nagpasalamat sa pag-imbita sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Gladio na siya ang dapat magpasalamat dahil 2 beses nilang nailigtas ang kanyang anak na babae mula sa tangkang pagpatay. Isang waiter ang nagdala ng isda at alak kay Beryl, at kahit mas gusto niya ang serbesa, tinikman niya ito sa unang pagkakataon at agad niyang nagustuhan. Pagkatapos ay sinabi ni Celesia sa kanyang ama na si Beryl ay talagang napakagaling kahapon at tinalo ang maraming mga nagtangkang pumatay na parang isang malakas na kalaban. Nang marinig ito, ibinunyag ng hari na si Celesia ay malapit ng ikasal kay Prinsipe Glenn. Ngunit dahil may alitan sa kapangyarihan sa bansang yun, gumawa siya ng espesyal na bantay-hari para sa kanyang anak na babae. Inaalok niya kay Beryl ang posisyon bilang personal na bantay ni Celesia, at natigilan si Beryl habang iniisip kung paano tumanggi. Nagsalita si Alucia para sa kanya, sinasabing napakahalaga ng mga kasanayan ni Beryl sa pagbuo ng isang piling orden ng mga kabalyero. Napagtanto ng hari tinawag si Beryl na isang dalubhasang espada at sumang-ayon na dapat siyang manatili rito, at napansin ni Beryl na may luha sa mga mata ni Alucia dahil tinawag mismo ng hari ang kanyang guro na isang dalubhasang espada. Nang gabing yun, nakatanggap si Beryl ng isang magandang platong gawa sa salamin bilang regalo para sa kanyang mga ambag, ngunit nagpasya siyang huwag itong gamitin. Pagkatapos ay tinikman niya ang isang mainit na sabaw kasama si Mue, at silang dalawa. Pag-usapan kung gaano na nagbago ang buhay nila mula nang magkakilala sila. Sa mga pinagsamahang karanasan, nagiging mas malapit sila sa isa't isa at tinatapos ang gabi ng masaya. May pagtapat kaya ni Alucia ang nararamdaman niya kay Beryl, o mamamatay siyang binata tulad niyo? Ipaalam sa comments, mag-like kung nagustuhan niyo, at mag-subscribe para sa marami pang magagandang recap.